So, number 1, evaluate muna. So, let's say meron tayong f of x equals 7x minus 4. And we need to find f of 3. Ito madali lang kasi basic nga. Aralin natin siya lahat. Sana maging sagot natin. Para itong ginawa natin sa table of values kanina. Ay oo, tama. Sabi sabihin lahat ng variable x, papalitan mo siya ng 3. So magkakaroon tayo ng 7 times 3 minus 4. At ang sabi natin na ang 7 times 3 is 21. And 21 minus 4 is magiging 17, di ba? Sabi sabihin yung f of 3 natin is 17. Ito guys, evaluate ang tawag dyan. Wala akong ganyan Seikay, hindi naman ako ganyan Puro pang high school. Tsaka basic cal. Number 2. So let's say meron tayong g of t equals t squared plus 5t minus 2. Then plug lang natin yung g of negative 4. Ano magiging sagot? Pwede kayo dun manood sa marami namang channel. Pag hindi ko kasi alam, hindi ko siya matapik. Tsaka wala akong background sa ganyan. Pag sinipag mag-aral, pag naintindihan ko, turo ko na lang. So meron tayo na ito guys, t squared plus 5t minus 2. Plug lang natin negative 4. Remember guys, kapag nagka-plug tayo or nag-evaluate, mas maganda dito, lahat ng variables is papalitan mo muna siya ng parenthesis. Para if ever na maglalagay ka ng negatives, hindi ka malito. Kahit positive, okay lang. Pero kung hindi ka naman nalilito, huwag mo nang gawin. Pero magkaiba kasi yun kapag wala tong parenthesis, mag-iiba yung sagot. Anyways, para lang clear. So, yung negative 4 squared, magiging 16 yun. Then, positive times negative 4, magiging positive 5 times negative 4 is negative 20. Then, minus 2. So, ito integers na lang, left to right. So, 16 minus 20, minus 2. So, 16 minus 20, that is negative 4. Negative 4 minus 2 is magiging negative 6. Sabi sabihin yung g of negative 4 natin is negative 6. That's correct. Gets ba yan? So let's say number 3. Balis lang to kasi madali lang naman to Pero kung nabitin ka dito guys, sa YT marami ako na ito. So hanapin lang natin yung hanapin natin yung x. Ito iba naman. Find x if h of x is 13. So ano din magiging value ng x kung yung h of x may 13? So manipulate na lang yan. Pa-plug mo lang yung h of x dun sa as 13, then manipulate na lang yan 'di ba? So pag ganito yung given, plug mo yung h of x as 13 kasi nga given siya as 13. So lagay mo dito yung 13, then copy mo yung right side. Kung gusto mo guys, etong 9 ilipat mo sa kabilang side, or pwede ka kasi mag-multiply both side by 2, pero wag na natin gawin yan. Lipat na natin to agad para lumit yung given. So magkakaroon tayo ng 13 minus 9 equals 1 half x. So yung 13 minus 9, that is 4, di ba? So galing dito, magkakaroon tayo ng 4 equals 1 half x. Then kapag meron tayong fraction, para ma-isolate yung variable x, pwede mo siya i-cross multiply or mag-multiply ka both side ng LCM, which is 2. Depende kung paano sa inyo tinuturo, pero mostly ini-LCM to
Pero pwede rin cross multiply, parehas lang naman kakalabasan. So magkakaroon tayo ng 2 times 4 which is 8. Then syempre itong 2 divide 2 mo, maka-cancel na yun. Matitira yung x. So x times 1 is magiging x. Pero kung anong turo sa inyo, yun gawin nyo. Pero most likely pinakamadali. So ganun siya ginagawa para dito. So number 4, alam ko naintindihan yun. Ano lang naman yun, evaluate. Hindi yun mahirap. So what if meron tayong p of x and meron tayong 3x minus 5 and we need to find p of a plus 1. Ano magiging sagot? Rethink, isa clap. Ang saya-saya. Tama na yung ang saya-saya lang. Bad na yan. So yan. So ibig sabihin guys, lahat ng variable x papalitan mo siya ng a plus 1. Then i-simplify mo siya. So ngayon magkakaroon tayo ng 3. Yung x natin gagawin nating a plus 1. Then minus 5. Then syempre itong term na to kailangan mo siya i-distribute. So pag din-distribute natin yung 3a, yung 3 sa a plus 1 natin, magkakaroon tayo doon ng 3a plus 3. Distribute yung 3, diba? 3 times a is 3a, 3 times 1 is 3, minus 5. So ngayon pag sinimplify natin to, yung constant pwede pagsamahin. So magkakaroon tayo ng 3a, 3 minus 5 is magiging negative 2. So ito yung magiging sagot natin para dito. Tapos, so kapag naman for example, meron tayong ganito, number 5. Let's say, f of x equals x squared. Then g of x equals x minus 3. So let's say hanapin natin yung f of g of 5. Ito titig method pwede rin kung alam mo yung ginagawa. Pero gusto pwede mo siya isa-isahin. Composition of function na to actually. Then diretso na siya evaluate. Pero kung gusto mo ng mas madami example guys, nasa white ito. Ano magiging sagot natin dito? So kapag ganito yung given, solve mo muna yung g of 5 mo. Sabig sabihin, galing dito, lag mo yung 5 sa x doon. So magkakaroon tayo ng 5 minus 3. Which is magkakaroon ka ng 2. Ito yung g of 5 mo, diba? Pero dito yung sagot. Kasi ang hinahanap is yung f of g of 5. So ibig sabihin para makuha mo to, magkakaroon ka ng f of 2. Bakit f of 2? Kasi nakuha mong value ng g of 5 mo is 2. Kaya ang lalagay mo dito is 2. Ibig sabihin, gagamitin mo tong given mo sa f of x na x squared. Papalitan mo doon yung x as 2. So, yung 2 squared magiging 4. So, ibig sabihin, ito yung sagot dito. At sagot din siya dito. Kasi pares lang yun Let's say meron tayong f of x equals 3x minus 1 over x plus 2. Then, hanapin natin yung value ng f of negative 1 half. Aber. So, ibig sabihin, lahat ng variable x, papalitan natin yun ng negative 1 half. So, galing dito sa given mo, yung numerator mo may meron siyang x, di ba? So, lagay natin yung 3. Lagay natin negative 1 half minus 1 all over. Meron ditong x. Palitan natin ng negative 1 half. Tapos, plus 2.
So, para hindi ka malito, lahat ng may parenthesis yun, yung mga variable x natin. So, ngayon yung numerator natin, ano bang sagot sa 3 times negative 1 half? Isa-isahin lang natin do, yung mga marunong okay na yun eh. Pero, siyempre, pag nag-discuss, kailangan process. So, 3 times negative 1 half, that is, what? So, 3 times negative o positive times negative, di ba magiging negative yon. Then, kapag times guys, direct multiplication lang siya. So, 3 times 1 magiging 3. Ito yung denominator 2. Bakit 2? Kung direct multiplication. Kasi ito guys na 3 mo, pwede mo siyang gawing fraction kung maglalagay ka dito ng over 1. So, ibig sabihin, 1 times 2 siya, magiging 2. Etong 3, dito mo lang siya i-multiply sa numerator. Then, meron tayong minus 1 sa kabila. All over. Ito naman, negative 1 na plus 2. So, tanggalin lang natin yung parenthesis para hindi ka mahirapan. Pero ito, pwede mo to gawing 2 over 1 eh. Kung gusto mo pareha sila may fraction. Pero nakadepende pa rin sa'yo. Kung gusto mo guys, yung mga full numbers mo, pwede mo siya gawing fraction. Lagyan mo lang siya ng over 1. Anyway, simplify natin yung numerator. So, yung numerator natin, di ba, dissimilar fraction sila. Pero, pwede natin kunin yung LCD nun. Sa numerator muna. So, meron kang 2, tsaka 1 dito sa kabila. Yung denominator din nito 1 din, di ba? So, ibig sabihin yung LCD nun is 2. Ngayon, para mag-divide, 2 divide 2 is 1 times yung numerator mo na negative 3. So, magiging negative 3 siya. Then, kapag walang denominator, pwede mo i-multiply directly yun. Like, 2 times negative 1, kasi may minus. Hindi magiging negative 2. Pero, ang gusto mo, maglagyan mo siya ng 1. So, magiging 2 divide 1. Magiging 2 times negative 1. Hindi, negative 2 pa rin. Anyways, kung anong mas nadadalian kayo, edi yung gawin nyo. So, ngayon meron tayong denominator dito na 2 ulit. So, 2 divide 2 is 1 times negative 1. Magiging negative 1. Then, merong plus 2. So, multiply na lang natin yan. 2 times 2 magiging 4. Kapag guys, yung fraction nyo sa numerator, tsaka yung fraction nyo sa denominator, pareha sila ng denominator. Pwede mo na i-cancel yun eh. Yung mga denominator nila. Pero, sige, wag mo natin gawin. Simplify lang natin yung numerator. So, basically, etong negative 3 minus 2, magiging negative 5 yan. Over 2. All over. Yung negative 1 plus 4 is 3 over 2. Then kapag ganito yung format guys ng fraction nyo, pwede mo siya i-cross multiply, like gagawin mo siyang negative 5 over 2 times reciprocal na ito, diba? 2/3. Pwedeng ganyan. So ngayon pwede ka na mag-cancel dun as long as may multiplication siya, tapos yung numerator denominator pwede mo siya ma-simplify. So ngayon, yung multiplication ng fraction is direct. So magiging negative 5/3 siya. That's correct. Pero kung ganito naman yung format mo, pwede mo siya gawing negative 5 times 2. Kung pareha sila fraction, so parehas pa rin siya kakalabasan. Then ito naman, 2 times 3. Cross multiply din yun actually. So makakancel pa rin na. So may negative 5/3 pa rin. Either ways, parehas lang yun. Pero sabi ko nga kanina, di ba, pwede mo siya i-cancel kaagad yung denominator. Kasi nga parehas sila sa denominator ng numerator mo tsaka denominator ng denominator mo. Ganun siya ginagawa. So either ways, pwede mong gawin yan kung anong trip mong solution. Gets?